Kumusta mga ka-Wowmazing? Sa mundong ginagalawan natin, maraming bagay ang matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa. Dagat, kagubatan, at minsan sa ilalim mismo ng yelo. Ang mga nagyayelong lugar tulad ng Siberia, Alaska, Arctic, Antarctica at matataas na bundok ay hindi lang malamig at delikado. Para rin silang napakalaking freezer ng kasaysayan. Dahil sa kapal ng yelo at permafrost, may mga hayop, halaman, kagamitan at maging labi ng tao na libo-libong taon nang nakapreserba. Ang iba sa mga ito ay halos buo pa ng matagpuan na para bang natulog lang sila at hindi na nagising. Kaya sa video na ito, tuklasin natin ang mga bagay na nadiskubre sa mga nagyayelong lugar, mga bagay na minsan ay nakakatakot, minsan ay kamangha-mangha, at minsan ay nagpapakita kung gaano karaming sikreto ang itinatago ng mundo. Kaya mga ka-Wowmazing, kung handa ka na, tara, simulan na natin. Number 10, ebidensya ng tao, mga sinaunang kampo at artifacts. Sa ika-10 pwesto, mayroon tayong mga ebidensya ng sinaunang tao na natagpuan sa malamig at nagyayelong lugar. Kabilang dito ang mga lumang kampo, kasangkapan, tirahan at gamit na nagpapakita kung paano nakaligtas ang mga tao noon sa matinding lamig. Ang mga bagay na ito ay hindi ordinaryong bato o kahoy lamang. Para sa mga eksperto, bawat piraso ng gamit ay parang pahina ng isang nawawalang aklat. Makikita rito kung paano sila gumawa ng apoy, ng aso, nagtayo ng silungan at nag-imbak ng pagkain. Sa ilang lugar, natagpuan ang mga kagamitan na gawa sa buto ng hayop, bato, kahoy at balat. Ibig sabihin, napakatalino ng mga sinaunang tao sa paggamit ng anumang nasa paligid nila para mabuhay. Nakamamangha isipin na bago pa ang modernong bahay, heater, jacket at teknolohiya, may mga taong matagal nang nakikipaglaban sa lamig gamit lamang ang talino, tapang at sipag. Number 9, mga sinaunang insekto na napreserba sa yelo. Number 9, ang mga sinaunang insekto na natagpuan sa loob ng yelo. Maaring maliit lang sila sa paningin natin, pero para sa siyensya, napakalaki ng halaga nila. Ang mga insektong ito ay nagsisilbing ebidensya kung anong uri ng kapaligiran ang mayroon noon. Dahil ang bawat insekto ay karaniwang nabubuhay lamang sa partikular na klima. Malaking tulong sila para malaman kung mainit ba, malamig, tuyo o basang-basa ang isang lugar noong unang panahon. Halimbawa, kung may natagpo ang insekto na karaniwang nabubuhay sa mas mainit na klima, ibig sabihin, maaring hindi ganun kalamig ang lugar noon. Sa ganitong paraan, unti-unting nabubuo ng mga siyentipiko ang larawan ng dating mundo. Kahit maliit, ang mga insektong ito ay parang maliliit na time capsule. Tahimik silang nakabaon sa yelo sa loob ng libo-libong taon. Pero nang matagpuan, marami silang naikwento tungkol sa nakaraan ng ating planeta. Number 8, Bison Mummy. Sa ika-8 pwesto ay ang Bison Mummy na natagpuan sa Alaska. Isa itong sinaunang bison mula pa sa Ice Age na napreserba ng napakaganda dahil sa matinding lamig. Hindi lang buto ang natagpuan dito, may mga pagkakataong pati balat, laman at ibang bahagi ng katawan ay nanatiling buo. Dahil dito, napag-aralan ng mga eksperto ang itsura, pangangatawan at pamumuhay ng mga bison noong panahon ng yelo. Isa sa pinakamahalagang natutunan mula sa ganitong discovery ay ang pagkain ng mga bison. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa laman ng tiyan o paligid kung saan sila natagpuan, nalalaman ng mga scientist kung anong halaman ang tumutubo noon. Ang Bison Mummy ay hindi lang labi ng hayop. Isa itong ebidensya ng buhay sa Ice Age, panahong puno ng higanteng hayop, matinding lamig at pakikipaglaban para mabuhay. Number 7, Ancient Forest at Ecosystem. Sa number 7 ay ang mga labi ng ancient forest o sinaunang ecosystem na natagpuan sa nagyayelong bahagi ng mundo. Nakakagulat dahil ipinapakita nito na ang ilang lugar na sobrang lamig ngayon ay dating mas mainit at mas buhay.
Sa Arctic at maging sa Antarctica, may mga natagpuang fossil ng puno, dahon, ugat at halaman. Ipinapakita nito na may panahon noon na ang mga lugar na ito ay hindi puno ng yelo. Isipin mo, ang Antarctica na ngayon ay halos puro puting yelo. Maaring minsang nagkaroon ng kagubatan. May mga halaman, posibleng mga hayop, at may maaliwalas na klima kumpara sa alam natin ngayon. Ang ganitong discovery ay mahalaga dahil ipinapakita nito na nagbabago talaga ang mundo sa paglipas ng milyon-milyong taon. Ang dating kagubatan, maaring maging yelo. At ang yelong nakikita natin ngayon, maaring may itinatagong sinaunang buhay sa ilalim. Number 6. Cave Lion Cubs. Sa ika-6 na pwesto ay ang Cave Lion Cubs na natagpuan sa Siberia. Ang cave lion ay isang extinct na uri ng leon na nabubuhay noong Ice Age. Ang mas nakamamangha, ang ilan sa mga cubs na natagpuan ay halos buo pa ang mukha, balahibo, paa at katawan. Para bang natulog lang sila sa lamig at biglang nahukay matapos ang libo-libong taon. Dahil sa permafrost na preserba ang kanilang itsura sa paraang hindi kayang gawin ng ordinaryong lupa. Nakita ng mga scientist kung gaano kalaki, kung gaano kakapal ang balahibo, at paano posibleng namuhay ang mga batang cave lion noon. Nakakalungkot mang isipin na extinct na sila. Napakahalaga ng kanilang pagkakatuklas. Dahil sa kanila, mas naintindihan natin ang mas mababangis na hayop na minsang naghari sa nagyayelong mundo. Number 5, sinaunang sandata at kagamitan. Sa number 5, ang mga sinaunang sandata at kagamitan na natagpuan sa ilalim ng yelo. Kabilang dito ang pana, palaso, sibat, sapatos, damit, at iba pang gamit ng mga sinaunang tao. Dahil sa yelo, napreserba ang mga bagay na karaniwang nabubulok sa paglipas ng panahon. Ang kahoy, balat, tela at tali ay kadalasang nawawala sa init at ulan. Pero sa yelo, maaari silang manatiling buo sa loob ng libo-libong taon. Ang mga sandatang ito ay nagpapakita kung paano nangaso ang mga tao noon. Hindi sila basta gumagamit ng simpleng bato. Marunong silang gumawa ng matatalim na dulo, matibay na hawakan, at mga gamit na akma sa malamig na kapaligiran. Sa bawat sandatang natatagpuan, mas lumilinaw kung gaano katalino at kasanay ang sinaunang tao. Hindi madali ang buhay noon, pero gamit ang tiyaga at diskarte, nagawa nilang mabuhay sa isa sa pinakamahirap na lugar sa mundo. Number 4, Baby Woolly Rhino. Sa ika-4 na pwesto ay ang Baby Woolly Rhino. Isa itong bihirang discovery ng sanggol na rhinoceros mula sa Ice Age na may natira pang balahibo sa katawan. Ang woolly rhino ay kamag-anak ng modernong rhino, pero mas angkop ito sa malamig na klima. Makapal ang balahibo nito, malaki ang katawan, at may kakayahang mabuhay sa nagyayelong kapaligiran. Nang matagpuan ang baby woolly rhino, marami itong naibigay na impormasyon sa mga scientist. Dahil bata pa ito nang mamatay, nakita nila kung paano lumaki ang ganitong uri ng hayop at ano ang posibleng itsura nila sa unang yugto ng buhay. Kamamangha, dahil ang simpleng labi ng isang batang hayop ay naging susi para mas makilala ang isang nilalang na matagal nang nawala sa mundo. Isa itong paalala na ang yelo ay hindi lang nagyayelo. Nag-iingat din ito ng alaala. Number 3, ancient viruses at bacteria. Sa number 3, ang isa sa pinakanakakatakot na discovery sa mga nagyayelong lugar, ang ancient viruses at bacteria. Ito ang mga mikrobyo na libo-libong taon nang nakabaon sa yelo. Dahil sa pagkatunaw ng permafrost, may mga organismong dating nakakulong sa yelo ang muling natutuklasan. Ang ilan sa mga ito ay pinag-aaralan sa laboratory para malaman kung paano sila nabuhay at kung may panganib ba silang dala. Nakakagulat isipin na may mga virus at bacteria na tila natulog sa loob ng napakahabang panahon. Kapag nakuha sa tamang kondisyon, may ilan na muling nagiging aktibo sa pag-aaral ng mga eksperto.
Dito pumapasok ang babala ng kalikasan. Habang umiinit ang mundo at natutunaw ang yelo, hindi lang tubig ang lumalabas, maaring pati ang mga lihim ng nakaraan na hindi pa natin lubusang naiintindihan. Number 2, Ötzi the Iceman. Sa ikalawang pwesto ay si Ötzi the Iceman, isang 5,300 na taong gulang na mummy na natagpuan sa Alps. Isa sa pinakatanyag na discovery sa nagyayelong lugar. Tinatawag siyang wet mummy dahil hindi siya natuyo tulad ng ibang mummy sa disyerto. Sa halip, napreserba siya ng yelo kasama ng kanyang balat, damit, sapatos, kagamitan at maging bahagi ng kanyang katawan. Dahil kay Ötzi, nalaman ng mga eksperto kung paano namuhay ang tao libu-libong taon na ang nakalipas. Nakita nila ang kanyang kasuotan, pagkain, sugat, kagamitan, at posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay. Si Ötzi ay parang taong galing mismo sa nakaraan. Hindi siya alamat o drawing sa libro. Totoong tao siya na nabuhay, lumaban, naglakbay at namatay, hanggang sa ang yelo ang naging tahimik niyang libingan. Number 1, Woolly Mammoth. At narito na tayo sa tuktok ng ating listahan mga ka-wow-mazing. Ang pinakakilala at pinakakamanghamanghang discovery sa nagyayelong lugar. Ito ang higanteng elepante ng Ice Age na nabalutan ng makapal na balahibo. Maraming labi ng woolly mammoth ang natagpuan sa Siberia. Ang ilan ay halos buo pa, kasama ang balat, buhok, laman at maging ang dugo. Dahil sa permafrost, hindi agad nabulok ang katawan nila. Ang woolly mammoth ay naging simbolo ng Ice Age. Sa laki, tindig at itsura nito, para itong nilalang mula sa ibang mundo. Pero minsan silang tunay na naglakad sa lupa, kasabay ng mga sinaunang tao at iba pang higanteng hayop. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin sila ng mga scientists. Ang tanong ng marami, posible bang maibalik ang mammoth gamit ang modernong siyensya? Hindi man tiyak ang sagot, isang bagay ang malinaw. Ang woolly mammoth ang isa sa pinakadakilang lihim na ibinalik sa atin ng yelo. And mga ka-wow-mazing, ang mga bagay na nadiskubre sa mga nagyayelong lugar, mula sa maliliit na insekto hanggang sa higanteng mammoth, ipinapakita ng mga discovery na ito na ang yelo hindi lang simbolo ng lamig, isa rin itong tagapag-ingat ng kasaysayan. Kaya sa susunod na makakita ka ng larawan ng Arctic, Siberia, Alaska o Antarctica, isipin mo ito. Sa ilalim ng kapal ng yelo, maaring may natutulog pang sikreto ng mundo na naghihintay lamang madiskubre. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ka-wow-mazing, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.